Bakit parang sakit na may galit, madayang tadhana iyong pansinin, wala na ba? Hello guys, my name is Mr. TV and welcome sa aking YouTube channel. So ayun guys, no, tagal nating hindi nakagawa ng videos. Mega love shoutout po guys sa lahat ng member ng Team Kapuso at sa lahat po guys, sa aming founder po guys, Founder Jane Lasimoso, Press Freddy Channels po guys, and sa lahat po guys ng Jovan David Production, JDP, LDG, Magic Voice, and sa lahat po guys ng mga solid mommies po guys, na analing lang malakas po guys, at sa Malinatics po guys, Malin Nation po guys, sa lahat po guys ng mga sa Malin. Mega lang shoutout po sa inyong lahat guys, no, and welcome po guys sa aking YouTube channel. Here in social media, we watch, observe, and we react. So yung mga nire-reaction na natin guys, syempre, yung mga bagay po guys na talaga namang makakapulutan natin ng aral. So, ayan na guys, no, yung aking, ayan guys, no, si K4 Official Vlog po guys, meron po siyang 4.5 million followers po guys, ayan. So, siya po guys yung aking ano ngayon guys, yung aking content po guys ngayong araw na to. Kasi, meron ako guys nakita guys na video, ayan. Ganap ako dito ng video. Ayan, meron ako guys nakitang video po guys, no, na talagang kakapulutan natin ng aral guys, kasi marami po guys talaga guys minsan yung mga nangyayari sa kanila yung mga ganitong kalagayan at sitwasyon po guys. So, ayan na guys, no, ayan guys, yung pinakita ko guys na picture guys, is picture lang po yung gagamitin ko kasi hindi ako pwedeng gumamit ng video kasi baka guys na magka-problema yung channel ko. So yun guys, so example lang po yan, si Sir K4. Ayan, sa hindi pa po guys nakaka-follow kay Sir K4 po guys, i-follow niyo po siya guys kasi good vibes din yan yung mga video niya, at ang gusto ko kasi sa kanya yan guys is Christian yan si Sir K4, kaya gusto ko yan siya panoorin din, at napakaano yan guys, no, sa video niya guys, no, sa mga vlog niya, minsan ina-acknowledge niya talaga si Lord, tapos nagpe-pray talaga yan lagi guys, no, pinapakita niya talaga guys na yung kakayahan niya guys is hindi lang guys sa sarili niyang kakayahan, kaya siya nakakaano ng mga blessings, kundi sa grace and sa blessings ni God guys, no. Yun ang gusto ko kay Sir K4 po guys. So ngayon po guys is iko-content ko siya, no, kasi para gusto ko guys na mag-share sa inyo guys ng mga something po guys na pwede tayo guys matuto po guys, no, sa buhay po na. So ayun na guys, no, si Sir K4 po kasi guys, no, yung tinatawag po nila dyan, si Conrad yung pangalan ng alaga ni Sir K4. Kasi hindi ako talaga guys, no, alam nyo guys na solid Jovan David Production ako. Pero sinusuportahan ko din si Sir K4 kasi kaibigan niya po guys si Annalyn at kaibigan niya rin si Sir Jovan. Kaya talagang dumadaan din siya sa newsfeed ko talaga. Kaya nakafollow ako sa kanya. And yan, napapanood ko kasi yan guys, no. Kasi ako guys, naghahanap ako ng mga videos na talagang nakaka-good vibes guys, nakakawala pagod ng stress, kaya yun, napapanood ko yan guys si Sir K4. So pagkatapos, itong alaga niya po guys, nakakatawa yan kasi parang ginagawa niya itong laruan to si Conrad or si Heartthrob yung tawag nila dyan guys, kasi talagang ang kulit naman talaga kasi guys, no, ng kung ano-ano ipagawa sa kanya guys, no, nakakatuwa po talaga siya guys, at talagang napansin po siya guys ng mga tao. Maraming natutuwa sa kanya. Nakikita ko guys, no, ang lalaki ng views nila. Nung unang nandun si Heartthrob sa kanya guys, no, napapanood ko, na-observe ko guys, na talagang lumaki ang views nila. And dumating yung point guys, dumating yung isang araw guys, nung nanood ako guys, nakita ko guys si Heartthrob po guys, na umalis siya guys sa bahay ni Sir K4. So nagtaka ako, bakit na umalis si Heartthrob sa bahay ni Sir K4 na okay na naman yung mga views niya, ang lalaki na. So, ayun na guys, no, parang lumaki na yung ulo niya. Yun, sorry, Heartthrob yung parang lumaki na yung ulo niya guys, nung nakita ko sa kanya. Ay siguro maraming nagsusulsul sa kanya siguro guys na
ayan, sikat ka naman na sa social media, kaya pwede ka na naman na magsulo. Mas malaki pakikitain mo. Alam ko guys na merong mga senaryo na ganyan guys. Kasi gano'n naman guys yung mga tao guys pag hindi ka pa sikat, didikit ka sa kanila, gaya kila Sir Kiefer, ganyan, kila Sir Juban, didikit kayo sa kanila. Tapos pag sumikat na guys noon, makakapag-isip na silang umalis po guys kasi gusto nilang magsulo. Gusto nila guys na patunayan sa lahat guys na kaya din nila na sila lang yung nagko-content talaga. Kaya talagang dapat magbuburakay pa daw yun sila pero nag-book na ng si Sir Kiefer na magbuburakay dapat sila kasi nga guys sinapansin na talaga ang ganda na ng tandem nila. Tapos biglang umalis to si Heartthrob sa poder ni Sir Kiefer. So ayun na guys, yung nangyari po is biglang nagulat isang araw si Sir Kiefer na kumatok na lang si Heartthrob sa kanya, no? Walang pera, na wala pa yung cellphone na niregalo ni Sir Kiefer sa kanya, na niregalo dati ni Sir Kiefer sa kanya, na wala daw yon, ninakaw. So, as in, walang-wala siya, guys. So, naawa nga ako talaga sa kanya nung pinapanood ko yung video. Ayun, tapos meron pa siyang kwento na sabi niya, nilakad niya daw from Cavite or Tondo ba yun? Yan, nilakad niya daw guys, sobrang layo kasi wala siyang pamasahe. As in, back to zero talaga si Heartthrob po guys. Walang-wala po talaga siya guys, no? Nung pumunta siya, bumalik siya kay Sir Kiefer, no? Sabi niya, nagsimba daw muna siya, tapos yun, naisipan niya nga bumalik kay Sir Kiefer. Tapos may sinasabi pa siya na parang binibenta niya, no? Talagang back to zero kasi nabarkada siya sa kanila, nabarkada, no? At talagang hindi naging maganda po guys yung pag-alis niya kay Sir Kiefer. Ayun no, yun lesson kasi sa atin yung guys no, na naawa ako guys no. Paano kung hindi na siya tanggapin ni Kiefer po guys, hindi na siya tanggapin ulit no. Kawawa siya guys, pumunta siya doon. Pamasahe lang talaga yung dala niya, kulang pa. Kasi nakita ko parang si Sir Kiefer pa yung nagbayad ng pamasahe niya. So doon guys no, lesson learned sa atin na tayo pag nasa baba tayo at merong tumutulong sa atin, pag gumanda yung buhay natin or maging maayos tayo, huwag tayong makakalimot sa mga tao na tumutulong sa atin. No, gaya din dito sa YouTube, dito sa Team Kapuso. Marami dito sa Team Kapuso na maliliit pa lang yung bahay, tinulungan, denied, no? Tapos nung lumaki na yung bahay nila, nasaan sila? Umalis sila, wala na sila. Nakalimutan na yung Team Kapuso, na parang hindi na nakatulong yung Team Kapuso sa kanila. Ayun, yung pagiging wala ka guys, no, hindi ka tumatanaw ng utang na loob guys sa mga tao na tumutulong sa iyo at pag lumalaki ka na, akala mo mas better ka kaysa sa kanila. No, hindi kasi si Kiefer, siya yung magiging guide ni Heartthrob. And alam naman natin guys, no, na super na laging nagpipray si Sir Kiefer talaga, and kita mo naman yung mga blessings and mga biyaya ni Lord talaga sa kanya na sobrang binubuhos. Pero alam nyo guys, no, meron din siyang pinagdaanan noon na nagkaroon siya ng case guys, no. Nagkaroon siya ng case, no, muntik na masira yung buhay ni Sir Kiefer. Pero doon siya guys nung nagbalik loob siya sa Panginoon, no. At na-realize niya yung mga calamities na nangyayari. Minsan, no, time yan guys para i-remind sa atin guys, no. Minsan sa mga maling ginagawa din natin guys, no. And meron din guys na binibigay din sa atin, no, dahil gusto ng kalaban na mawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Yun talaga guys ang reason minsan ng lahat ng mga problema, mga calamities na dumarating sa buhay natin is nire-remind tayo guys, no, na dapat wag tayong mawala ng pananampalataya talaga kay Lord, no. Talagang yun po guys yung nagpabago po guys kay Sir Kiefer. Kaya nung time po guys na bumalik sa kanya si Heartthrob, alam ko guys no na hindi kayo makaano guys kasi content creator po to guys sa Facebook, no? Hindi ko alam kung pinapanood nyo rin siya. Pero ako kasi guys, yung nire-reactionan and kinukuha ko po dito guys, yung ating matututunan po dito guys, na wag tayo laging magmalaki sa sarili natin. Ayun, gaya kay Heartthrob, no? Kesyo akala niya sumikat na siya, akala niya okay na siya, akala niya hindi niya na to kailangan tong mga tao na tumulong sa akin. Hindi po ganun yun talaga, no? Kailangan, no, pag magkasama kayo na nagbuo ng pangarap, magkasama kayo guys na hanggang sa ano ka guys, yung maging maganda po guys yung
career mo, maging maganda yung YouTube channel mo, andyan ka pa rin guys sa mga tao guys, na sinamahan ka nung nasa baba ka. No, wag kang magmalaki, wag kang makakalimot. Yan, iwasan po talaga natin guys, yung lalaki yung ulo natin, no. Okay, so may alam tayo, hindi na natin kailangan ng tulong ng ibang tao. Kaya nga minsan guys, no, ang mga iba, hindi sila nag-share ng mga kaalaman, hindi sila nag-share po guys sa ibang tao. Kasi yung mga ibang tao, pag tinuruan mo yan ng nalalaman mo, bigla na lang po guys, lalaki yung ulo, kala kaya na, no? Susuwagin ka na guys, no? Yung tinuruan mo, minsan mas may alam pa sa'yo, at minsan ikaw pa yung gagawing mali, di ba guys, no? Huwag ganon. Dapat sama-sama tayo dito sa hirap sa ginhawa. At hindi natin masasabi guys na lahat ng mga tinulungan natin is ibabalik pa yan guys ni Lord guys sa ating guys no, ng ilang tiklop po guys no, kung sa mga tao na tinulungan natin. So ayun guys no, very proud ako kay Sir Kiefer po guys na talaga po guys na binigyan niya ng chance si Heartthrob po guys no, or si Conrad. Kasi kung hindi niya po yun guys bibigyan ng pagkakataon po guys, so paano na po guys no, magiging pariwara na po yung buhay niya, siguro kung ano na yung gagawin niya. Naawa kasi ako guys kay Heartthrob kasi nakikita ko yung anak ko sa kanya guys, kasi meron akong anak na talaga nalang gala talaga guys no, minsan walang pamasahe yung naglalakad. No, naglalakad, tama, nilakad niya talaga guys, kasi ganun talaga guys yung gawain ng anak ko guys. Meron akong anak na makulit guys, na talagang gala talaga siya guys. Kaya nakikita ko yung sarili ko doon, ay yung sarili ko, ng anak ko doon. And yun, nagpapasalamat ako na merong tao na kagaya ni Sir Kiefer na nagbigay sa kanya ng second chance. No, imbis husgahan siya, pagalitan siya, oy ba, no, na bakit mo, wala na guys, no, parang erase na yun lahat ng ginawa mo. Basta binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Kasi napakahalaga yung chance guys na ibibigay mo sa isang tao guys, no, na pwede yun guys mabago sa buhay niya. No, kasi ang tao minsan guys nagbabago last minute na. So, ayun na guys, medyo mahaba na yung video ko. So, maraming salamat guys sa patuloy niyo na panonood sa mga videos ko po guys. At I hope guys na meron kayong natutunan na dito po guys, no, kung gusto mo guys mag-isang content creator sa YouTube, sa Facebook, o saan man po guys na platform, kailangan mo guys makisama, maging humble, and wag magyabang talaga guys, no, ano ka talaga guys na marunong ka makisama, marunong ka mag-appreciate, at marunong ka rin guys tumanaw po guys sa mga tao na tumutulong sa'yo. Hindi porket okay ka na, walang problema yung channel mo, hindi mo na kailangan yung mga tao guys na minsan nakatulong sa'yo. Ayan, yan lang masasabi ko guys sa inyo. Kasi ang YouTube po guys is hindi po basta-basta. Ang alam nyo lang po guys, mag-upload ng videos. Ang alam nyo lang is magpalaki ng subscriber views. Pero hindi nyo pa guys yung mga na-encounter, yung mga problema po guys. Mga violations, hindi mo nyo pa yung guys na-encounter. So wag po muna kayong magyabang kung hindi nyo po guys na-encounter yung mga problema po guys dito sa YouTube po guys. Kasi napakaraming violations po guys. Basta hindi po kayo mag-iingat. So ayun na guys, no, my name is Mr. TV at alam ko sana may natutunan po kayo guys sa aking video. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So here in social media, we watch, observe, and we react. Thank you guys. Bye guys. See you on my next video. Bye guys. Thank you so much.